national elections, hindi siyempre mawawala ang mga gimmick na mga kandidato sa mga barangay. Ang ilan nagawa pang mangampanya sa sementeryo. Pero bakit nga ba mainit na pinagtatalunan ang mga posisyon sa barangay? Live mula sa Quezon City, si Cedric Castillo may paandar. Cedric. Yes, Jessica, halos sa isang linggo na lamang ang natitira para sa mga kandidato ng 2013 barangay elections para ligawan ang kanilang mga botante. At kung pag-uusapan daw ang election fever, ayon sa isang analyst na nakausap natin, ay mas matindi at mas intense daw pagdating sa barangay level. Kung ikukumpara sa national level, lalo pa raw na sa isang komunidad lang magaganap ang labanan. Sa mga nakapaskil at nakabanderang pangalan ng mga umaasang iyahalal ng kanilang mga kabarangay, hanggang sa indayog ng mga musika, tila buhay na buhay ang kampanya ng mga tatakbo sa 2013 barangay elections. Kaya naman maging sa himlayang ito ng mga yumao sa Lawag City sa Ilocos Norte, hindi tarpaulin ng mga nakalibing ang nakapaskil, kundi campaign posters ng mga kumakandidato sa barangay. Ayon sa COMELEC, hindi common poster area ang sementeryo, kaya't bawal ang magpaskil ng kahit anong campaign material sa lugar. Tumangging magbigay ng pahayag sa GMA News ang kandidatong namataan sa sementeryong iyon sa Lawag City. Sa Quezon City naman, sa unang araw ng campaign period, hindi raw sapat ang mga nasa kalsada na naabutan ng leaflets. Kaya para makuha ang atensyon maging ng mga nasa loob ng bahay, dumadagundong na tambol at campaign jingles ang gimmick ng isang kandidato. Sa Maynila, naaktuhan ng GMA News ang ilang campaign supporters. Hindi lang habang nagdidikit ng poster sa mga poste, kundi habang nagsasabit din ng tarp sa mga kawad ng kuryente. Ang eksenang ito tila nakasanayan na ng publiko tuwing darating ang eleksyon, national man o barangay level. Ayon sa isang political analyst, mas tago sa sentimiento ng mga botante ang eleksyon ng barangay kung ikukumpara sa national elections. Mas ramdam daw kasi ng isang botante ang mga nagaganap sa barangay level. Mas intense yung barangay election dahil nandun ka sa community at dahil yan ay isang community political exercise, very near, very closely attach yung mga tao, lalo na yung mga politiko dyan. Kaya kung gaano ka-intense yung mga national elections, multiplied several times, 1,000 times, mas intense dito sa barangay election. Panahon pa ng pananakop ng Kastila ang konsepto ng barangay. Pero kung ang analyst na nakausap namin ang tatanungin, palpak daw ang konsepto ng barangay kung pagbabasihan ang tunay raw sanang disenyo nito. Pagka pinag-usapan yung development ng isang bansa, yan ay nagsisimula at nakabate doon sa development ng mga grassroots communities ng barangay. Ay talagang ang silbi lang ng barangay para sa mga politiko ay bilang electoral base, electoral base, at diyan ang gagaling yung kanilang mga local voting machineries. Okay, Jessica, muling paalala ng Commission on Elections sa mga kakandidato na nag-a-apply pa rin yung mga regulations ng eleksyon noong May 2013 national elections, at kung sino man daw ang mapatunayan na lumabag dito ay posibleng maharap sa disqualification. Samantala, para naman sa publiko ay para may mga complaints o mga pansinan na hindi paglabag sa mga regulations na ito ay maaari daw mag-tweet sa @COMELEC at hashtag lamang daw ang sumbong ko. Jessica? Maraming salamat, Cedric Castillo, sa iyong paandar.